Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kinastigo mga kababayan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre si Amy Marcos. Ayan o. Sabi ni Jude Asidre kay Amy, tigilan mo na niya yung political fiction mo. Gawin mo yung duty mo as senator judge. Pinangaralan. Tama. Sabi dito, Tingog Party List Representative Jude Asidre called on Senator Amy Marcos to stop spreading what he described as baseless conspiracy theories about extending President Ferdinand Marcos Jr.'s term and instead focus on her constitutional duties in the upcoming impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Asidre issued a statement after Amy Marcos claimed that alleged moves toward constitutional amendments were supposedly aimed at extending the president's term and preventing the 2028 elections. Yan pinapakalat niya, ni Amy Marcos. Kaya niya desidido sila na i-impeach si Sara Duterte. Sabi ni Amy, takot na niya kasi sila na matalo sa 2028 election. At dito niya sa Senado, matatalo din sila sa impeachment. Ganon din yung sabi ni sinupalpal din si Amy Marcos ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, that is an outright lie. You see? Bakit niya, Mr. Maravillas, aros hindi na mapakali itong mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado? Alam kasi nila mga kababayan, slam dunk ang kaso ni Sara Duterte. Pag tiningnan po sa ebidensya, sa lakas ng ebidensya, game over po ito. Maniwala kayo. Kaya taranta ang kampo ni Sara Duterte. At kahit yung team ng Kongreso, yung House Prosecutors po, maliit lang na team. Pero kung sa basketball po, pang slam dunk, mga sharpshooters. Kasi mga kababayan, bukod doon sa Article 1, yung misuse of confidential funds, yung Article 2 po sa impeachment case na tumatalakay po sa hindi maipaliwanag na kayamanan ni Sara Duterte. Mayroon pa pong na dalawang impeachment articles. Mayroon pa po na dalawang impeachment articles na talagang siksik po sa ebidensya. At pader ang kabunggo po ni Sara Duterte dito. Yung Articles 3 and 4, mga kababayan, ay itinuturing na mga kasong open and shut ng mga legal experts o slam dunk dahil po sa linaw at bigat ng mga ebidensyang direkta na nag-uugnay po sa mga illegal na gawain po ni Sara Duterte. So dahil dito mga kababayan, mas maliit po ang binuong prosecution team para sa mga artikulong ito kumpara po sa mga naunang dalawa. Di ba 4 lang po siya? 4 na articles of impeachment. Ang maliit mga kababayan na bilang ng mga prosecutors dito ay hindi po siya kahinaan. Ito po isang matinding legal strategy at tanda po siya ng nag-uumapaw na kumpiyansa po ng prosecution. Ipinapakita nito po na napakalakas, siksik at kompleto yung mga hawak pong ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kaya madali po itong maihahain sa paglilitis nang wala pong paligoy-ligoy pa. Hindi na po kailangan ng dambuhalang grupo. Sapat na po yung maliit na powerhouse team upang tuluyan pong ikandado ang kanya pong pananagutan sa batas. Ito po yung usapin ng tahasan niyang panunuhol doon sa DepEd. Yung bribery, nung DepEd secretary pa siya. Yung garapalang paglabag sa procurement laws. Yung kanyang hayagang pagbabanta sa pinuno ng bansa. Yung kanyang inciting to sedition at saka yung sistematikong destabilisasyon sa ating pamahalaan.
Kaya po, kahit anong ikot po ng dipinsa, ipit na ipit po dito si Sara Duterte. Dahil po ang kaharap niya ngayon ay hindi po theory, kundi po mga direktang testigo. Saka sarili niyang mga recorded na pahayag, yung pagbabanta, recorded, authenticated na po. At napakaraming testigo, milyon-milyon. Pero may mga specific witnesses doon, yung kanyang mga naging kasama, mga kababayan, sa presscon, online presscon, kinunan yung iba ng testimony, huling-huli po sa bibig si Sara Duterte. Pinahamak niya yung sarili niya sa kanyang kayabangan. O, diba? So yun ang rason kung bakit konti yung prosecutors na naka-assign. Pati yan ng strategy. Sa Articles 3 and 4, mga kababayan, slam dunk na siya. Sa batas kasi, mga kababayan, base sa mga legal experts, yung mga may karanasan dito, yung pagiging straight forward o simple ng kaso ay nangangahulugang direkta ang krimen at hindi na po kailangan po ng malalalim o masalimot pang mga legal theories. Mas suabe, mas koordinado, mas mabilis ang galaw ng mas maliit na team para po tapusin yung kaso. So, iwas redundancy at gulo. Kasi po, malinaw naman po yung mga elemento ng krimen. Yung panunuhol at hayagang pagbanta. So, doon naman po sa Article 3, yung tahasan at garapalang panunuhol niya. So, inireklamo po si Sara ng pilit na pag-iba sa integridad ng DepEd kapalit ng pera at saka impluensya. Naalala ninyo ito? Yung namigay ng sobre si Sara doon sa Yusek. Yung intention po, criminal intent. Yung perang yon ay ginamit bilang suhol upang puwersahin, akitin, nalabagin ang batas sa procurement law, yung Republic Act 9184 at iba pang kaugnay na regulasyon para sa sarili niyang interes po. Malinaw naman po yon. Bakit ka magbibigay? Tama. Anong rason? Para kasi may impluensya, mga kababayan, yung sinusuhulan niya, yung function niya sa procurement para tahimik lang. Kung may mga gagawin siyang labag sa batas, hindi na po mga kababayan magrereklamo kasi may bigay. Hindi man niya pinaliwanag, pero yung intent, klarado. Yan ang ibig sabihin ng mga kababayan. Yung criminal intent. Gusto, tahimik lang kasi may padulas. So bakit ipit siya dito, mga kababayan? Yung pagbigay po ng pera, may paper trillion. Di ba? Naikuan po, naitago yung mga sobre, yung pulang sobre, ni Yusek Mercado. May direktang testigo, mismong si Yusek Mercado, kasi siya yung sinuhulan po. So yung crackdown unit dito po, si Congressman, yung House Team Prosecutor, naka-assign dito po si Manila Congressman Joel Chua. Siya po ay kilala sa matatalas na pagtatanong tungkol sa mga anomalya. Nakita ninyo yung pagtatanong niya doon sa Committee on Good Government. So yung team members, sina kong Rods Gutierrez, si Representative Kakabagaw, saka si San Juan Representative Del Zamora. Yung Article 4, mga kababayan, ito yung grave threats, yung pagbabanta in high crimes. So sa kanyang pagbabanta, mga kababayan, yung kanyang mga binitawang salita, yung kanyang mga kilos ay malinaw po na naglalayong maghasik ng kaguluhan, pabagsakin yung gobyerno at direktang ipapatay yung ating Pangulo, si First Lady Lisa Marcos, pati si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, bakit ipit si Sara dito, mga kababayan? Ang mga pagbabanta, mga kababayan, at sedisyon kasi, ginawa niya sa publiko, sa harap ng publiko, recorded. Sa mata ng batas kasi, mga kababayan, according to legal experts,
Ang public admission, hindi siya nangailangan ng masalimuot na investigasyon. Yung video clip ay sapat na para patunayan po yung akusasyon, para patunayan yung krimen. Kitang-kita po. So hindi mo pwedeng idaan sa denial yung isang krimen na witness yung buong bansa. Ganon lang yon. So yung powerhouse team, mga kababayan ng prosecution, nangunguna dito ang lead counsel si Congressman Lawrence Defensor. Eksperto siya sa legal na pamamalakad at strategy. Yung mga team members niya, si Congresswoman Laila De Lima, isang subok na kampyon ng batas, dating Justice Secretary, at bangungot ng mga Duterte sa korte. Diba? Si Congresswoman Bel Zamora ng San Juan at si Batangas Representative na napakagaling na Congresswoman ng Batangas, Jinky Luistro. Bangungot din ni Sara Duterte. You see, mga kababayan? So sa ilalim ng batas, mga kababayan, yung krimen, nahayag at garapal, hindi na po siya kailangan ng mahaba pang diskursyo. Wala nang chichiburitsi siya. Ang maliit po na team ng mga sharpshooters, na mga prosecutors, ay sapat na upang tuluyang ibaba ang hatol ng kasaysayan at batas laban sa mga panunuhol at banta po na ginawa ni Sara Duterte. Kitang-kitang ebidensya po. Nagkalat ang video sa social media. Di ba? Mga kababayan,